Kinakabahan na may halong excitement ang naramdaman ng tatlong magkakaibigan na sina Eric, Diane at Josephine nang marating nila ang bahay na pupuntahan nila, kung saan isasagawa nila ang kanilang 3 AM challenge. Ito ang bahay na napanood nila sa isang palabas sa TV na sinasabing may mga multong nagpaparamdam. Hindi nila napigilang mapangiti nang malaman ang tungkol sa bagay na yun. Lalo pat malapit lang sa kani-kanilang bahay ang lugar na ito. Si Eric ang pasimuno nitong lahat. Sa kanilang tatlo, ito ang content creator sa YouTube o vlogger. Kaya naisip nito ang challenge na gagawin nila. Trending kasi itong challenge na ito. Kaya naisip ni Eric na kung gagawa rin siya ng content na gaya nito, ay baka maraming makapanood ng mga videos niya. Bukod pa dun, dadami pa ang subscribers niya. Napakalaking tulong nun para sa kanya. Lalo pat kakasimula lang niya sa pagiging vlogger. Kahapon lang nila plinano ang tungkol sa challenge na ito. Kinausap ni Eric ang dalawa niyang kaibigan at agad naman niyang napapayag ang mga ito na samahan siya sa bahay na pagsasagawaan nila ng 3 AM challenge. Ang bahay na yon ay tirahan ng isa sa mga kakilala nila dati na si Timothy, na ngayon ay nasa Maynila na. Hindi na nila nagawang magpaalam pa dito na pupunta sila dahil wala na silang kontak rito. Kaya palihim na lang silang pumunta rito kahit na baka mahuli sila ng ibang tao. Sa isip-isip kasi ni Eric, saglit lang naman silang magsistay doon para mag-ikot-ikot. Kaya wala naman sigurong masama. Hindi naman sila mangingialam ng mga gamit o magnanakaw. Kaya wala silang kailangang ikabahala. Ngumiti lang si Eric sa mga kasama niya bago inakyat ang bakod ng bahay. Nang makapasok sa loob, ay tinulungan niya ang mga kasama na makapasok rin. Kakaibang kilabot ang naramdaman niya nang umihip ang malakas na hangin sa direksyon nila. Hindi na iwasang magtaasan ang mga balahibo nila dahil sa labis na takot at kaba. Nagkatinginan muna sila bago napagpasyahang pumasok na sa loob ng bahay. Habang naglalakad papasok ay binuksan na ni Eric ang camera niya upang simulan na ang pagbivideo para sa challenge na gagawin nila. Inumpisahan niya ang video sa pag-i-intro niya at pagpapakilala, gayon rin ang dalawa niyang kasama. Nakangiti lang sila sa harap ng kamera habang naglalakad ng mabagal sa loob ng bahay. Nilibot muna nila ang unang palapag habang nagkukwento ng mga tungkol sa kanilang buhay. Ang sabi ni Eric, hindi siya matatakutin sa mga ganitong klase ng lugar dahil ang kinatatakutan niya ay yung mga matataas na lugar. Nagsimula ang takot niya na yun nang aksidente siyang mahulog sa rooftop nila noon. Si Diane naman, hindi rin siya takot sa mga ganitong klase ng lugar. Ngunit hindi siya sanay. Ang gusto niya ay palaging may ilaw dahil kapag madilim ay pakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Ang kinatatakutan talaga niya ay mga taong nakasuot ng maskara. Sa palabas kasi na napanood niya na The Purge ay mga ganon ang mga pumapatay. Si Josephine naman, matatakotin siya sa ganitong lugar. Takot talaga siya sa madilim, sa totoo lang. Kapag natutulog nga siya sa kwarto niya
ay palaging bukas ang ilaw. Kaya sa bahay nila ay palaging may ilaw. Nagsimula ang takot niyang yun nang minsang natutulog siya ay may naramdaman siyang humahawak sa kanya. Hindi lang sa kamay, ngunit maging sa dalawa niyang paa. Mabuti na lang at nakasigaw siya agad at nasaklolohan ng mama niya. Nang mabuksan nito ang ilaw, ay agad na nawala ang mga humahawak sa kanya. Kaya simulan ng araw na yun, hindi na siya natulog sa gitna ng dilim. Ayaw na niya kasing maulit ang pangyayaring yun na matagal na niyang inilihim. Sandali silang natigilan sa paglalakad nang makarinig ng kalabog mula sa itaas. Humarap si Eric sa kamera. Ngumiti bago nagsalita na baka makakita sila ng multo sa bahay na kinaroroonan nila. Excited at nakangiti pa siya, habang ang dalawa niyang kasama ay hindi mapigilang hindi mag-alala. Biglang napadalawang isip ang mga ito kung tama pa ba ang ginagawa nila. Sa isip-isip ng mga ito, baka nakakagambala na sila ng mga kaluluwa. Kabadong tinignan ni Josephine ang likod niya nang makarinig siya ng ilang mga bulong. Tinatawag nito ang pangalan niya. Nagtaasan tuloy ang mga balahibo niya dahil sa takot. Gusto niyang sabihin ito sa dalawa niyang kasama, ngunit baka tawanan lang siya. Hindi pa naman naniniwala ang mga ito sa kanya sa tuwing nagkakwento siya ng mga kakaiba. Napabuntong hininga na lang siya bago dumikit kay Dayan at humawak sa braso nito. Napatingin sa kanya si Dayan at tila natawa ito nang mapagtantong natatakot na siya. Sinamaan lang niya ito ng tingin. Gayon rin si Eric na may hawak sa kamera. Nagsimula na ulit silang maglakad at paakyat na sila ngayon ng hagdan. Nang sabay-sabay silang mapatingin sa pinto na pinasukan nila, na bigla na lang sumara. Maging si Dayan ay natakot na rin sa nangyari. Ngunit si Eric ay nanatiling kalmado dahil sa tingin niya ay wala naman sa kanilang makakapanakit. Nakangiti pa nga ito habang patuloy sa pagkuha ng video sa kanilang tatlo na nasa may hagdan. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ay hindi nila inasahan. Mabilis na nabitawan ni Eric ang kamerang hawak niya nang makaramdam ng masakit sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan siyang lumingon sa kaliwa niya at ganun na lang ang gulat niya nang makita si Josephine na sumaksak sa kanya. Nakangiti ito at bakas ang tuwa sa sarili nitong muka. Hindi makapaniwala si Eric sa kanyang nakita. Parang hindi si Josephine ang nasa harapan nila. Napalunok ng laway si Dayan nang makita ang ginawa ni Josephine kay Eric. Sinaksak nito ang kaibigan nila sa tagiliran. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming beses. Bago nito binitawan ang katawan ni Eric at hinayaang magpagulong-gulong sa hagdan. Nang mga sandaling yon, ay hindi na alam ni Dayan ang gagawin niya. Takot na siya, lalo pa nang makitang tila sinaniba ng masamang espiritu ang kaibigan niya. Hingal na hingal siya habang nakikipagtitigan si Josephine sa kanya. Ilang saglit pa, tinangka siyang saksakin nito. Mabuti na lang at nakailag siya at agad niyang tinungo ang pinto. Palabas na sana siya nang biglang may humila sa buhok niya. Hindi na siya nakapagsalita pa nang ihampas ang mukha niya sa salamin ng bintana.
Napuno ng bubog ang mukha niya. Ilang sandali lang matapos yun, ay katapusan na niya. Gulat at hindi makapaniwala si Josephine nang makabalik sa sariling katinuan. Sigaw siya ng sigaw nang makita ang bangkay ng dalawa niyang kaibigan. Nanlaki ang mga mata niya nang sandaling mapatingin sa kanyang likuran. Isang lumang salamin ang nakita niya. Nang sandali siyang mapatingin rito, napaatras siya. Ilang saglit pa, ay hinigop siya nito papasok at isang peking Josephine ang lumabas sa salamin upang angkinin ang pagkatao niya.